Preview naman ng Los Angeles Lakers laban sa Houston Rockets, bukas yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Unahin na nga natin mga idol ang Lakers na nagmula sa talo laban sa Miami Heat. Okay naman sana ang kanilang naging panimula sa first quarter, na hindi na nga katulad sa mga nakaraan nilang laban na maaga silang natatambakan. Pero sa naging laban nila sa Miami Heat ay tabla sa All-33 ang naging score ng dalawang kupunan. Pero pagdating ng second quarter ay dito na nag-struggle ang Los Angeles Lakers. Ito nga ay nang magtamo si Anthony Davis ng isang hip injury dahilan para ilabas ito sa laro. Kaya naman 7 players na lang ang gamit ng Lakers kasama ang dalawang two-way players nila. Tapos na-eject pa si D'Angelo Russell nang mabigyan ito ng dalawang technical foul sa fourth quarter. Kaya naman ay 6 na lang ang players ng Lakers lalo at ang iba ay meron pang mga injuries. Kaya hindi talaga maganda para sa Los Angeles Lakers ang nangyayari. Na ngayon nga ay nasa pang-10 pwesto sila sa standing sa West na may record na 3 wins and 4 losses. Na ang good news nga lang sa Lakers ay malaki ang chance na maglalaro na si Rui Hachimura. Dahil nakalisted ito bilang probable mula sa kanyang concussion injury. Ibig sabihin mga idol pwede ito maglaro bukas o hindi na nakadepende na nga lang ito sa kanyang magiging condition bago ang laro. Habang ganun din sila Anthony Davis at Jackson Hayes maaari din maglaro o hindi bukas. Nasa ngayon ay parehas na questionable ang status ng nasabing dalawang players. Pero itong sila Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino at Gabe Vincent ay mananatili pa ring out ang status para sa Lakers. Samantalang para naman sa Houston Rockets, na hindi naman gaano kalakas ang kupunan lalo at wala ngang matatawag na legit superstar ang kanilang kupunan. Pero nasa pang-8 pwesto sila sa standing sa West na may record na 3 wins and 3 losses. Sa ngayon ay maganda na ang momentum ng Houston Rockets matapos silang manalo ng 3 sunod-sunod. At dahil na nga rin ito sa kanilang all-star guard na si Fred VanVleet at Dillon Brooks. Kaya mapapalaban bukas ang guards ng Lakers sa dalawang ito. Sa ngayon ay pinapangunahan ni Jalen Green at Alperen Sengun ang scoring sa kanilang kupunan. Kaya dapat ay malimitahan din ng Lakers ang dalawang ito. Pero katulad nga rin ng Lakers ay struggle din ang Houston Rockets sa kanilang rebounding. Na ngayon ay nasa rank 26 sila pagdating dito sa NBA. Kaya pagkakataon na ng Lakers para kunin ang kanilang ika-4 na panalo ngayong season. Lalo at kulang din ang mga players ng Rockets, na itong ang kanilang rookie na si Amen Thompson ay meron ankle sprain. Habang ang veterano namang si Victor Oladipo ay meron namang knee injury. At si Tari Eason naman ay merong stress fracture pero maglalaro na daw ito laban sa Lakers bukas. Pero bago naman natin tapusin ang ating video mga idol, ay nagbanta na nga pala itong si Dillon Brooks dito kay LeBron James. Na ikakandado nga daw niya ito bukas sa magiging laban ng Rockets at Lakers. At bagamat maganda nga daw ang nagiging laro at shooting ni LeBron, ay balak daw itong pagurin kaagad ni Dillon Brooks lalo na daw sa pagsisimula ng fourth quarter. Shooting the ball well, he's been playing well, so I'm just there to make him tired, make him get into that, fourth quarter early. Wala talagang kadala-dala itong si Brooks. Nahuli pa nga nitong nakaharap si LeBron ay sa playoffs pa last season habang naglalaro pa si Dillon Brooks sa Memphis Grizzlies. At sa kabila nga ng mga pangta-trash talk na ginawa ni Brooks kay LeBron, sa huli ay nakuha pa rin ni LBJ ang huling halakhak nang ma-eliminate ng Lakers ang Memphis Grizzlies sa Game 6 sa first round ng playoffs. Pero mga idol sa sinasabi ni Dillon Brooks na ikakandado niya daw si LeBron bukas ay mukhang malabo yun. Dahil sa 11 regular season na paghaharap nila Brooks at LeBron, ay nag-average lang naman si LBJ ng 25 points 8 rebounds na may 52% shooting. Kaya yan ang ating aabangan bukas kung magagawa nga ba ni Dillon Brooks na i-lockdown si LeBron James. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.